Christmas na dito guys sa amin. At doon natin pinag yung ating motor sa likod kasi walang parking kanina. Dito tayo dadaan. Ay, sarado. Ganda ng sinag ng araw guys oh. Kaso pag government employee ka talaga, lasing ko malabas, hindi mo na i-enjoy ang golden hour. Ay, medyo malayo tong nagpark natin. Ito palang guys, remote na pinapatay pala to. Hindi ko alam. Nalaman ko lang nung may kumausap sa akin na naka-Aerox B2. Pinapatay pala. Akala ko matik na pag lumalapit ka nagbubukas. Buti hindi nalobat tong natin, remote natin. Wala tayong gasolina, 2 bars na lang. So yun guys, welcome back to my YouTube channel. At uwi na naman galing work. Matagal tayong hindi nakapag-upload, no? At hindi ko alam kung anong content ko kasi wala pa naman tayong upgrade dito sa natin, motor natin. Kaya wala tayong content. Kwentuhan muna tayo guys about sa bakit nga ba pinili nating mag-scooter kaysa sa di kadena na motor, no? Pero dati talaga guys, hindi ko porsyonada or hindi ko gusto tong mga scooter kasi dati ang impression sa mga scooter kasi nung bago pa lang dito sa Pilipinas dito tayo daan sa sa Malubak. Pero mas malapit. Medyo traffic din dito So ang impression talaga dati sa mga scooter pang babae lang siya. Saka hindi talaga siya yung mga pang long rides. Pero nung lumabas itong mga 150cc, mga year 2018, 2019, 2020, mga ganyan, doon sumikat itong scooter Sobrang dami na ng scooter dito sa Pilipinas. Gaya nito, NMAX, ayan, ADB 150, PCX, Click 125, pinakamaraming sales ng Honda. So dumami na tong scooter. Pero ang kinagisnan talaga namin na motor may clutch, may cambio, yan, manual, semi-manual, XRM pa dati, dinadrive namin mga TMX na contact point. Yun, kaya pag kami ng mga scooter, parang napapangitan kami kasi wala siyang wala siyang gear, walang cambio, hirit lang. Tapos pag nilalagyan nila ng muffler yung mga scooter, natatawa kami, tinatawanan namin kasi wala namang cambio. Iniintay mo na mag-change gear, walang change gear kasi nga scooter, hirit lang hirit. Pero kalaunan naging sikat scooter, madami nang gumamit, very practical, pamalengke, malaki ang storage box, ayan. So ganun yung nangyari doon, no? Pero kaya nung bumili kami ng pinakaunang motor ko guys, ang binili namin is yung di kadena. Although that time nung 2018 nung binili namin yung RS ko na Honda, marami ng scooter that time, no? Marami ng mga scooter na pwede mong mabili that time. Pero ayaw natin pa rin ng scooter kasi hindi pa rin natin nakikita yung convenient niya, pagka-comfort niya. Nag-aaral pa lang tayo, yun ang gamit natin, yung motor ko na RS. Pero malapit lang naman yung yung school sa bahay namin. Ang araw-araw lang talaga na nababiyahe ko is papunta ng bayan, which is papunta ng simbahan sa church namin. Pangit kalsada dito sa amin guys. So yun, ang struggle ko naman doon nung nag-work na ako, nung estudyante pa lang ako noon, yung pinsan ko nakapaglabas sila ng Suzuki Skydrive, which is yung motor niya ngayon, hanggang ngayon yun pa din ang motor niya. Shout out kay
Brother Jerome ang aking good name na pinsan. So ang nangyari ngayon is binilihan siya ng kanyang father ng Suzuki Skydrive. May mga times na nadadrive ko yon, yung Suzuki Skydrive na yon. Sabi ko na ang convenient naman ng scooter na to. Parang mabilisan lang, hirit ka lang ng hirit. Tapos hindi nababasa yung paa mo. So noon, nung nagka-work na tayo, struggle ko yun pag umuulan. Wala kang lalagyan, kaya nga nabilihan ko ng top box yung RS ko dati. Kasi nga walang lalagyan. Pag umulan dito, laging basa ang paa. Ayun. Pero pag naka-scooter ka, Skydrive or Honda Click, wala, hindi nababasa yung paa. Parang mas convenient gamitin sa araw-araw. So yun din, kaya nung pag-isip-isip ako kung ano yung bibiliin ko na motor, hindi ko na pinili yung mga sniper, yung mga raider. Scooter na talaga yung tinignan ko kasi yun nga, very convenient siya, lalo na tong gamit natin guys na NMAX. Alam nyo naman yan, naka-cruising tayo. Cruising, very relax, may lalagyan, malaking storage seat. Ito na lang yung kinuha natin. Pero bet ko pa din talaga yung Winner X guys ni Honda. Gusto ko pa din yung motor na yun. Actually itong motor ko nga gusto ko na tong ibenta guys. Kasi nangangailangan din kami ng budget, pera ngayon sa pag-aaral nung kapatid ko. Anong odo nito, 3,300 pa lang naman. Siguro kung ibebenta ko tong motor na to, guys, siguro 145k. Baka gusto nyong bilhin tong motor natin, pero alanganin pa din ako, nag-aalangan akong ibenta din kasi nga yung nabibigay niyang very convenient sa atin na sa araw-araw natin pagpasok, very relax. Baga naging komportable na tayo dito sa motor natin. So yun yung kwento guys kung bakit taga-scooter tayo. Meron din kasi talaga yung mga iba na driver, mga nagmumotor na hindi talaga nila trip ang scooter, which is sa akin naman talaga hindi ko rin talaga trip itong scooter na to. Kung personal preference ng nagugustuhan ko siya sa pogi, forma, mas maporma pa rin talaga para sa akin yung 17-inch rim. Mas maporma pa rin yun para sa akin tignan, tas kadena, kaysa dito sa CVT. Pang comfort lang talaga to, pang comfort, araw-araw, pwede rin long rides. Pero iba pa rin yung feeling ng may gear, nagsishift ka, nalalaro mo yung engine. Kung meron lang tayong budget or meron lang tayong pera or mayaman tayo, why not na kukuha tayo ng isang motor, isang scooter, isang manual, isang big bike, tapos isang kotse, diba? Yun naman yun isang Hilux na Conquest o kaya Raptor, tapos isang scooter NMAX 150cc, isang Honda Winner X, tapos isang big bike, yung CF Moto 450 MT, pwede na yun guys. Pero sa ngayon mangarap lang muna tayo kasi nga wala pa tayo budget dyan. Ultimo panggas ay wala tayong panggas ngayon. Pero someday by God's grace, God will provide everything. So itong kalsada to guys, ito yung araw-araw kong binabaybay papunta at pauwi ng trabaho. Medyo nakakasawa na nga Parang gusto ko na lang mag-travel vlog sana para maalagaan natin tong channel natin, masikaso natin ba. Sige guys,
guys on my next vlog. Thank you for watching. At hanggang dito na lang tayo guys.